Pahina 71. Nakakalokang balita. Isang misteryosong lalaki ang gumawa ng malaking eksena sa libing ng pamilya Jacob. Ginawa niya ang karumal-dumal na gawa ng pagpatay ng isang tao at pagsira sa kabaong. Tila walang lihim na ligtas sa mundo. Walang nakakaalam kung sino ang nag-leak ng balita sa mga media outlet. Ang pinakamasama, nagawa pa nilang kunan ng eksena. Gayunpaman, medyo malabo ang video dahil maaaring masyadong nabigla at natakot ang tao. Sa video, tanging ang domineering height ni Paulo ang makikita. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay ganap na lumabo. Nagulat si Hillary sa kanyang telepono at napabulalas, "What on earth?" May nagtapon ng funeral hall. Nang marinig iyon, dali-daling kinuha ni Yulia ang kanyang cellphone para basahin ang balita. Nang makita niya ang kahangahangang figure sa larawan, bahagya siyang natigilan. Ito. Siya na. Ang gwapong bida na nagligtas sa kanya sa Summers residence. Sa isang iglap, puno ng paghanga at pagsamba ang matubig na mga mata ni Yulia. Hindi man sinasadya, muli niya itong niligtas ngayon. Looking at her blushing pretty face, Hillary spat coldly, "Ano bang iniisip mo? Lalaki ba ang iniisip mo?" Hindi. Mabilis na ikinaway ni Yulia ang kanyang mga kamay at nagpaliwanag, "Naalala ko lang na may utang pa pala ako sa isang tao." Bago niya maimbitahan si Paulo sa hapunan noong nakaraan, siya ay nilagyan ng droga at kinuha ni Caleb. Siya ay na-trauma at nasaraan ng loob mula noon, kaya nakalimutan na niya ito. Nang makita ang figure sa larawan, muling nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Pinandilatan siya ni Hillary at binalaan, "Mas mabuting maging tapat ka sa akin. Huwag na huwag kang mangarap na umibig. Ang trabaho mo ay umasa sa mayayamang lalaki. Mas makikinabang ka kapag naglilingkod ka sa mga taong may mataas na katayuan kaysa sa kumuha ka ng toy boy." Nang marinig niya iyon, unti-unting napawi ang matingkad ng ngiti ni Yulia habang nakapanlulumong tumango, "Got it. Mas maganda ka." Napatingin si Hillary sa kanyang relo at nagsalita habang pinaandar ang sasakyan. "Dahil hindi mo na kailangang pagsilbihan si Mr. Stein, kunan muna natin ang cover ng magazine mo para sa Playboy." Nang makaalis na ang van ni Yulia, dumating si Paulo sa parking lot. Muli, nawalan siya ng pagkakataong mabangga siya. Pagkapasok sa sasakyan ay pumikit si Paulo at maingat na nirepaso ang lahat ng nangyari kanina lang. Mula sa mga salita ni Felix, mapapatunayan ni Paulo na talagang si Felix ang may pananagutan sa sakuna ng sunog noon. Bukod dito, tiyak na hindi lang siya ang mamamatay tao. Sa likod ng pamilya Jacob, may mas malakas na puwersang kumokontrol sa lahat. Dahan daw ang iminulat ni Paulo ang kanyang mga mata, at isang malupit, malamig na liwanag ang agad na kumislap. Ang pinakakagyat na gawain ngayon ay ang paghukay ng ebidensya ng krimen ng pamilya Jacob. Pagkatapos nito, malalaman niya ang tungkol sa madilim na nakaraan na isa-isang itinago ng mga tunay na mamamatay tao. Habang nagpaplano pa lang siya ng susunod na gagawin ay biglang nagring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Lancer. Ares, inamin ni Boris Oakley na ang taong may hawak ng carrier ng spy website ay mula sa Mixed Descent Kostya at Swoya, na tinatawag na Emory Becker, alias Silas Wyndham. Ang taong iyon ay nagsanay ng martial arts sa Stuart Dojo sa Cleopolis mula noong siya ay isang bata at nagpunta lamang sa Swoya upang sumali sa sistema ng katalinuhan. 2 taon na ang nakakaraan, kilalang-kilala niya si Cleopolis, kaya hinayaan siya ng mga taga-Swoya na hawakan ang carrier. Stuart Dojo. Nag-isip si Paulo at sumagot, "I see. I'll get in touch with him when I got the chance. Don't start him in the meantime." Naalala ni Paulo na noong sila ay nasa orphanage, lahat ay nag-aaral sa isang normal na paaralan upang mag-aral, ngunit si Serena lamang ang pumunta sa isang boarding dojo upang magsanay ng martial arts. Ang dojo na iyon ay ang nag-iisang Stuart Dojo. Naisip niya na maaaring kailanganin niya ang tulong ni Serena sa bagay na ito. Sa pag-iisip niyan, tinawagan ni Paulo si Serena. Matapos makonekta ang tawag, dumiretso siya sa punto at nagtanong, "Rena, nakikipag-ugnayan ka pa rin ba sa mga tao sa dojo? May isang taong nagngangalang Emory Becker sa iyong mga kaklase." Emory Becker. Halatang natigilan si Serena saglit bago sumagot, "Meron, and we're having a get-together at tanghali para sa class reunion. Sasamahan kita." Itinaas ni Paulo ang gilid ng kanyang bibig sa isang ngisi. "Makikipagkita ako kay Emory Becker." Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang pagkakataon sa tamang panahon. Well, si Emory Becker lang ang masisisi sa pagkakaroon ng malas.
Serena trusted Paulo, so without asking any further questions, she simply answered, "Sure. See you at Paradise Mall." Nang matapos ang tawag ay may pumasok na namang tawag. This time, si Cecilia naman. Parang mahinang sigaw ang boses niya. "Hey, Paulo. Can I meet you this afternoon?" "Anong meron? Anong nangyari? Gusto kong humingi ng pabor sa'yo." Tumingin si Paulo sa relo niya bago sumagot, "Sure. Magkita tayo sa cafe sa entrance ng Paradise Mall at 2 p.m. Dapat ay tapos na ang class reunion ni Serena ng 2 p.m. Okay. Thank you, Paulo." Humihikbi si Cecilia. "Hihintayin kita." Nang walang karagdagang pagkaantala, nagmaneho si Paulo sa Paradise Mall. Pagkalabas niya ng parking lot ay nakita niya ang figure ni Serena. "Rena." Tumalikod si Serena at ngumiti ng matamis, nagmumungkahi, "Let's go, Paulo. Kumuha muna tayo ng damit." "Kumuha ka ng damit? Hindi ba tayo pupunta sa class reunion?" Tinapik siya ng mahina ni Serena at sinabing, karamihan sa mga estudyante sa dojo ay mga anak ng mayayamang pamilya na pumunta para palakasin ang kanilang katawan. Ngayong pumasok na sila sa lipunan, naging elite na sila sa lahat ng antas ng buhay. Hindi rin ako makapagbihis. Magulo ngayon, pwede ba? Si Serena ay isang mamamatay tao, kaya karamihan sa kanyang mga damit ay itim at simple. Obviously, hindi sila bagay sa ganoong okasyon. Tumango si Paulo at sumang-ayon, "Sure, I'll accompany you. I should get myself some clothes to get rid of bad luck too." Hindi siya naintindihan ni Serena, kaya nagtanong siya, "Malas. Kaka-attend lang ng funeral." Tinuro ni Paulo ang dugong tumalsik sa kanyang katawan. "Tingnan mo, marumi lahat." Tiningnan ni Serena ang mga sariwang batik ng dugo at sinabing may kalahating ngiti, mukhang exciting. Habang sinasabi niya iyon, ikinawit niya ang kanyang mga braso sa Paulo at hinimok, "Let's go. I will buy you new clothes." "No way. Ako dapat ang nagmamalaki sa'yo. Paano ako makakapagbayad ng babae?" Bulalas ni Paulo. Serena waved her hand in dismissal and uttered, "Forget it. Kapag naiisip ko ang sirang Volkswagen Santana mo, hindi ko kayang bayaran mo ako. Once I land on a good deal, I'll buy you a new car." Hindi niya alam na nagbago na si Paulo sa isang bagong kotse. Gayunpaman, ngumisi lang si Paulo nang walang karagdagang paliwanag. Nang makarating ang dalawa sa isang luxury brand store, sinabi ni Serena, "Pumili ka ng ilang gusto mo, at ako ang magbabayad." Maya-maya lang ay may nagmula sa gilid ng isang walang kwentang boses, "Hoy! Di ba ikaw si Serena Langley?" Lumingon si Paulo at nakita ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng mamahaling suit na naglalakad palapit sa kanila na may kalong kaakit-akit na babae. "Serena, nakatanggap ka rin ba ng imbitasyon mula sa class president para sa reunion sa Bayo?" Pinagmasdan ng nanlilisik na mga mata ng lalaki ang katawan ni Serena mula itaas hanggang paa habang binibigkas nito, "Hindi ko akalain na makikita kitang kasing sexy ng 6 taon na ang nakalipas." Throwing him a cold glance, Serena snapped, "Mayroon ka pa ring bastos na bibig tulad ng ginawa mo noon, Noah." Namula ang mukha ni Noah habang nasamid siya. "Wala na tayo sa dojo. You better talk to me politely." Sa pagkakataong ito, napansin niya si Paulo sa tabi niya, kaya napangisi siya, "Ilang beses mo akong tinanggihan noon. I thought you are currently living the best life. How did you end up getting a trashy boyfriend instead?" Pahina 72. Napaawang ang labi ni Noah. "Serena, minsan ka nang naging bahagi ng Two Muses sa Dodge noon. Paano ka napunta sa ganoong estado? Anong klaseng estado ang nahuhulog ko?" Bahagyang naningkit ang isa sa nakakabighaning fox na mga mata ni Serena, at ang boses nito ay may bakas ng pagpatay na layunin. Itinuro ni Noah si Paulo at sinabing, "Tingnan mo ang batang ito. Mukha siyang kawawang estudyante sa kolehiyo. Si Nancy Stewart, na hindi man lang maihahambing sa iyo noon, ay naging isang kahangahangang fiancé at nabubuhay na siya ngayon sa pinakamainam na buhay." Habang nagsasalita siya ay sumilay sa kanyang mukha ang isang malungkot na ngiti. "Anyhow, an orphan like you has to rely on a man eventually. Why don't you come with me? I promise to give you all the diamonds in the world." Bago pa man siya matapos magsalita ay malamig siyang pinutol ni Serena, "Mr. Morris, hindi ka ba nahihiya na magsabi ng mga ganyan sa harap ng girlfriend mo? Are you trying to openly cheat?" "Girlfriend ko." Kinurot ni Noah ang baywang ng sexing babae at tumawa, "Laruan ko lang siya."
Binabayaran ko siya, at ini-entertain niya ako. Yun lang. Dahil sa mga nakakainsultong salita, parang nagkunwari ang babae na hindi sila pinansin. Sa halip ay sumandal siya sa katawan ni Noah at ngumiti ng malandi. Nang makita iyon, natahimik si Serena. Hindi pa siya nakakita ng gayong walang hiyang pares ng lalaki at babae. Serena, pag-isipan mo ang sinabi ko, di ba? Kailan ka kaya mamumukod tangi sa lipunan ngayon sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap? Mas mabuting maging aware ka sa kasalukuyang mga pangyayari at mag-shortcut. Nang marinig iyon, galit na galit si Serena kaya kinuyam niya ng mahigpit ang mga kamao, halos hindi na niya mapigilan ang sarili sa paghampas sa mukha ni Noah. Marahang hinawakan ni Paolo ang kanyang kamay, humakbang pasulong, at sinabi sa maikling paraan, Mr. Morris, tama ba? Payo ko sa iyo na humingi ng tawad kay Rena ngayon din, o kung hindi, pagsisisihan kita. Hahaha. Tinatakot mo ba ako? Ngumisi si Noah ng masama. Kilala mo ba si Peking kung sino ako? How dare you threaten me? Sino ka? Sabihin mo. Sige, makinig kang mabuti. Ako ang General Manager ng Investment and Financing Department ng Navia Department Store. Ang laki ng kinikita ko na malamang ay hindi mo nakikitain sa loob ng 10 buhay. How dare you threaten me, you nakakaloka. Pagmamalaki ni Noah. Nang marinig iyon, parehong natawa sina Paolo at Serena. Navia Department Store. Hindi ba iyon ang kumpanya ni Rin? Noong una ay binalak ni Paolo na hilingin kay Daniel na harapin ang taong ito, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan ang gayong kaguluhan. Haha. I expected you to be more remarkable. Ngumisi si Paolo. Di ba sabi mo kailangan umasa ng mga babae sa mga lalaki para mag-shortcut? Tara, magpapaalaga ako sa'yo ng babae. Ibig mong sabihin Serena. Napaawang ang labi ni Noah. Inaamin ko na siya ay napakahusay, ngunit sa lipunan ngayon, ang pagmaster ng martial arts ay hindi sapat. Hindi siya pinansin ni Paolo at kinuha ang phone niya para tawagan si Kin. Nang mga oras na iyon, nasa meeting si Kin, ngunit nang makita niyang si Paolo ang tumatawag, mabilis niyang pinigilan ang empleyadong nagsasalita at lumabas ng conference room dala ang kanyang telepono. Hello, Paolo. Anong problema? Kin, may nang-aasar sa akin. Pagkarinig niya nun ay binuhat siya ni Kin. Hilay. Sino to? Sinong nang-ahas na bubuli sa'yo? Maghihiganti ako sa kanila. Pagdating kay Paolo, maiiwan niya ang lahat. Nakangiting sinulyapan ni Paolo si Noah habang sinasagot ang telepono, it's a man called Noah Morris. He called Rena an orphan, and he called me a bum. Noah Morris. Si Rin ay parang pas ang nagpoprotekta sa mga kuting nito. Sa isang iglap, galit na galit siya. Through gritted teeth, she questioned, si Noah Morris ba ng Investment and Financing Department ng kumpanya natin? Oo, siya yun. Okay. Nakuha ko. Nang matapos ang kanyang pangungusap ay ibinaba ni Rin ang telepono. Tumingin si Noah sa schadenfreude ni Paolo at nagtatakang nagtanong, anong tinatawa-tawa mo? Sinong tinawagan mo kanina? Curious ka ba? Maya-maya magri-ring ang phone mo. Nang matapos magsalita si Paolo ay nag-ring ang phone ni Noah. Nang makita ang caller ID, agad na tumahimik si Noah at seryosong sinagot ang telepono, Hello, President Win. Ang kanyang maalab na anyo ay kabaligtaran ng kanyang mayabang na hitsura ngayon. Sa isang iglap tumigas ang ngiti ni Noah. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo kay Paolo na hindi makapaniwala, at ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng opisyal na paunawa mula sa presidente ng kumpanya. Siya ay tinanggal. President Win. What's going on? You should tell me the reason why you are fired me. How could you suddenly? Hello. 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 Pahina 73. Nang binabaan siya ng nasa kabilang linya ay napahawak si Noah sa kanyang telepono sa sobrang gulat. Nang makita ito, tumawa si Paolo. May nawalan ba ng trabaho? Natigilan si Noah. Natigilan siya ng ilang minuto bago niya unti-unting naalala ang mga naiisip niya. Paglingon niya, galit niyang itinuro si Paolo. Ikaw pala. Ikaw ang tumawag kay President Win. Nabaluktot ang mukha niya habang nagtatanong, sino ka at ano ang relasyon mo kay President Win? Pinulupot ni Paolo ang isang braso sa balikat ni Serena at napangiti habang sinasabi, she's our big sister. You got a problem with that. Kasiyahan ng bumalot sa kanya.
Sa nakalipas na 10 taon, tumapak siya sa gilid ng panganib, umiwas sa mga bala sa kaliwa, kanan at gitna. Wala siyang kamag-anak sa mundong ito na mapupuntahan ni isang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon, sa wakas ay may nagtatanggol sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kanilang buong suporta. Hindi na niya matindaan kung kailan ang huling beses na nagkaroon ng puso niya. Napuno ng gayong pasasalamat at kaligayahan. Kapatid mo. Isang mapanlinlang na tingin ang sumilay sa mga mata ni Noah. Nako, naiintindihan ko na. Lumaki kayong magkasama sa orphanage, di ba? Dumura siya sa lupa para ipakita ang pang-aalipusta habang sinasabi niya, si Rin ay walang iba kundi isang ulila, isang pupe inampon ng mga winds. Sino ba siya sa tingin niya para tawagan ang mga putok ng ganito, ha? Ako pupuntahan ko si Alex tungkol dito. How dare she fire me? Si Paulo ay mukhang mas mamamatay tao sa tuwing binabanggit ni Noah ang salitang ulila, na parang isang insulto. He stepped forward and warned icily, say, that, again. Ha! Natawa si Noah. Oh, uulitin ko ito kung gaano karaming beses mo gusto. Kayo ay walang iba kundi isang grupo ng mga maruruming ulila at mababait na tagapagpakain, kaya't huwag kang magpakatanga sa akin, ikaw ay. Hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap dahil sa pagkakataong iyon ay sinuntok siya ng malakas ni Paulo sa mukha. Nagkaroon ng malakas na bitek nang ang kanyang kamao ay konektado sa mga buto sa ilalim ng malambot na laman, at si Noe ay natamba sa kanyang mga paa. Langit! What on earth is going on? Bakit sila nag-aaway bigla? Ang mga namimili na dumadaan sa butik ay nagsimulang tumingin sa kaguluhan ng may interes, at ang ilan sa kanila ay nagtipon-tipon upang manood. Kasalukuyan, malakas na umiling si Noah, at ang mundo sa paligid niya ay umikot na parang nabangga siya ng isang truck. Dumura siya ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na tumayo, pagkatapos ay umindayog na parang lasing na sinusubukang ibalik ang kanyang balanse. I can't believe na sinaktan mo talaga ako, you punk. Balatan kita ng buhay. Akmang susuntukin ni Noah si Paulo nang may lumabas na lalaking nakasot mula sa katabing designer boutique. Siya ay mukhang malamig at umiiwas habang sinasabi sa mga pinutol na tono, mga Ginoo, iminumungkahi ko na dalhin mo ang laban sa ibang lugar, dahil ang iyong maliit na kaguluhan ay lubhang nakaapekto sa karanasan ng aming mga customer sa pamimili, at hindi banggitin na nadungisan ang imahe ng aming establishmento. Umalis bago ako tumawag sa mall security para i-escort ka palabas ng lugar. Tumangala si Noah at pinandilatan ng lalaki, sa kasinulyapan ng signboard ng butik na tinutukoy. Nawala agad ang galit sa kanya. Matagal na siyang nagtrabaho sa mall para malaman kung gaano kalakas ang tatak, at magiging tanga siya para magdulot ng kaguluhan dito. Napalunok siya at nagpakumbaba habang umuungol, I'm sorry, sir. Aalis kami agad. Gayunpaman, tiningnan lang ni Paulo ang mantag ng lalaki, na may nakasulat na, Frank Lowell Manager. Sa pagrehistro nito, gumuhit siya ng walang pag-aalinlangan, Mr. Lowell, ito ba? Pagkatapos, inilabas niya ang Elite Gold Card, na walang limitasyon sa paggastos, at inihagis ito sa manager habang sinabi niyang, kunin ang card at i-swipe ito para sa anumang pinsalang utang namin sa iyo para sa mga abala ngayon. Naghiyawan ang lahat sa paligid nang marinig nila ito. Ibinaling ng mga tao ang kanilang mga mata kay Paulo habang ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Wala ni isa sa kanila ang makapaniwala sa sinabi niya. Ang butik ng mga lalaki ay isang luxury brand na kilalang kilala sa Savot, at alinman sa mga ensemble nito ay madaling nagkakahalaga ng hanggang 5 numero. Para sa isang lalaki na napakadaling mag-alok na i-swipe ang kanyang card para sa mga pinsalang katumbas ng halaga ng isang gabing benta ay hindi maisip. Gulat na gulat si Frank habang hawak niya ang card. Bilang tagapamahala ng tindahan, kilala niya ang logo na naka-emboss sa card. Ang Elite Gold Card na inisyo ng Fidracy. 5 lang ang mga ito sa buong mundo. Nalaman lang niya ang tungkol sa card sa pamamagitan ng mga libro, tulad ng nalaman ni Cameron, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong bagay. Sa ngayon, sobrang na-overwhelm siya sa gold card sa kamay niya kaya napaiyak siya. Si Noah, gayunpaman, ay dumb-oble sa mapanuksong pagtawa nang makita niya si Frank na nakatayo doon na mukhang tulala sa card. Haha! Serena, tulala ba ang kapatid mo o ano? Ano ang sinusubukan niyang patunayan sa pamamagitan ng pagtatapon ng paylay na bank card? Ito ay dapat na ang pinakamalaking biro ng dekada. Pahina 74. Nagsisigawan ang mga tao sa tawanan nang marinig nila ang panunuya ni Noah kay Paulo. Crap, the guy almost got me.
I really thought he was some rich kid with more money than sense. Tara, tignan mo yung damit na suot niya, puro bargain stuff. Para bang may pera ang isang katulad niya. Ha! I gotta admit that I'm impressed by how he blatantly hurts empty brags like that. Nalulugod na marinig ang lahat na sumali sa pangungutya, kinutya ni Noah si Paolo at sinabing, siguro dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng mas magandang props sa susunod na gusto mong maging big shot, bata. Mamamatay ako sa kahihiyan kung ako sayo. Naramdaman ni Serena ang pag-agos ng dugo sa kanyang pisngi nang sinabi niya sa mahinang tono, ano ang ginagawa mo, Paolo? Lahat ay nanonood. Paano kung ang iyong card ay tinanggihan at ikaw? Pinahiya mo ba ang sarili mo? Nang marinig ito, tumawa si Noah at sumingit ng masama, takot sa kahihiyan sa publiko, Serena. Hayaan mo akong bigyan ka ng payo bilang isang taong sinubukan kang habulin ng isang romantikong minsan, lumayo sa mga idiot tulad nitong punk dito o sa kanyang hanggal. Makikinig sa iyo. Ikaw, isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Serena. Wala siyang ibang gusto kundi ang wakasan ng buhay ni Noah doon at pagkatapos. Hindi niya pinansin ang nakamamatay na tingin na binaril nito sa kanya at bumaling upang magalang na hinarap si Frank, I'm terribly sorry for the abala, Mr. Lowell. Aalis na kami bago pa namin maapektuhan ang negosyo mo ng higit pa kaysa sa mayroon na kami. Nawala ang pag-iisip ni Frank nang marinig niya ito. Napakurap siya mula sa kanyang pagkatulala at mabilis na ibinalik ang Elite Gold card kay Paolo habang magalang na sinabi, here you go, sir. Bagamat alam niyang walang limitasyon sa kredito ang card, kakailanganin niya ng mga nerbiyos ng bakal upang aktwal na i-swipe ito. Siya ay nanginginig sa pag-iisip na masaktan ang isang tao na nagtataglay ng sapat na kapangyarihan upang magkaroon ng isang card na tulad niyan. Isa lang siyang boutique manager, at hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan ng pagkuskos sa isang tulad ni Paolo ng mali. So, na-realize mo na ang bank card ay isang piraso lang ng plastic, ha, Mr. Lowell? Sarkastikong itinuro ni Noah. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang tretuhin ang desperadong wannabe na ito ng ganoong paggalang. Tawagan ng security at itapon siya. Tatawag ba ako ng security, sir? Tanong ni Frank, ngunit laking pagtataka ng lahat, kinausap niya si Paolo. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa gulat. Mr. Lowell, ano ang hinihingi mo sa kanya? Isa lang siyang tanga sa baryo. Gayunpaman, hindi pa niya nailalabas ang kanyang pang-iinsulto nang lumingon si Frank at iminuwestra ang butik sa likod niya, pagkatapos ay yumuko kay Paolo bilang paggalang habang idinagdag niya, kung ayaw mong tumawag ng security, there you are welcome to take the lumaban sa aming butik. May sapat na lugar para sa pag-aagawan, hindi banggitin ang air conditioning, kung ako mismo ang magsasabi to walking blocks of muscle, sa iyong pagtatapon, ipinagmamalaki kong sabihin na mayroon din akong itim na sinturon sa karate, at ikinararangal kong tulungan kang bugbugin ang lalaking ito. Ang mga tao, kasama si Noah, ay nakanganga sa manager sa nakatulala na katahimikan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa kung bakit si Frank ay napunta mula sa gustong itapon si Paolo tungo sa pag-alok na bugbugin si Noah para sa kanya sa loob ng ilang minuto. Mr. Lowell, nauutal na sabi ni Noah na hindi makapaniwala. Nagsisimula siyang isipin na si Paolo ay naglagay ng isang uri ng mind controlling spell kay Frank. Kasalukuyan, malamig na tinitigan ni Paolo si Noah at nagtanong, ano ang masasabi mo, Mr. Morris? Mag-ingat na gawin itong laban sa loob kung saan may aircon. You little screw you. Maghintay ka lang hanggang makarating tayo sa bayo. Kukunin kita pagkatapos. Pinandilatan ni Noah si Serena, pagkatapos ay sasabik na pakiusap na si Frank. Napagtanto na wala siyang mapapala sa pakikipaglaban kay Paolo dito, umikot siya at tumakbo palabas. Seryosong tanong ni Frank, mayroon ba? May maitutulong ako sa iyo, sir. Natigilan si Paolo sa pag-iisip. Sandali lang, please. Lumingon siya kay Serena. Ilang tao ang dumadalo sa handaan ngayon? Mga 20 or so, I suppose, Serena answered, though not without confusion. Why are you asking? I have to make you look good in front of them, no? Ngumisi si Paolo. Muli niyang inihagis ang card kay Frank at sinabing, kukunin ko ang 30 pinakamagagandang sinturon sa iyong butik. Halos mautalon sa gulat si Frank habang iniyuko ang kanyang ulo at buong paggalang na sinabi, mayroon kaming 68 disenyo ng sinturon sa aming koleksyon ng butik, ang pinakamaganda sa mga ito ay ibinebenta ng 88,000. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang karamihan ng marinig nila ito.
Ang 88,000 ay pera na makikita lamang ng karaniwang uring manggagawa pagkatapos ng 2 taong halaga ng paggawa. Maging si Serena ay napalunok nang marinig ang presyo. Bamantong hininga siya, iyan ang kabayaran para sa pagpatay sa isang grade C. Target. Kinaway-kaway ni Paolo ang kanyang kamay, hindi naapektuhan ng kumikitang presyo. Mabuti, kukuha ako ng 30 sa disenyong iyon. Maaari mo bang ipack ang mga ito ng maayos at ipadala sa bayo sa ilang sandali? I will get to it right away, sabi ni Frank na may matingkad na ngiti, pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa tindahan na may hawak na Elite Gold card. Hindi makapaniwala ang mga dumaraan na nagtipon-tipon dito habang sila ay nagbubulungan. Holy crap, hindi ko lang naisip yun, di ba? 30 of those belts. Mahigit 2 milyon yan, di ba? Siguro isa ito sa mga kalokohang palabas. Hindi mo akalain na propesyon lang ang credit card na iyon, di ba? Habang pinagtatalunan ito ng mga tao, lumapit si Frank kay Paolo at nakasimangot habang ibinalik ang card. Pagkatapos, nagtanong siya, ako mismo ang maghahatid ng mga order sa bayo, Ginoo. Paano kita haharapin at saang silid ka kakain? Maaari mo akong tawaging Mr. Peterman, sabi ni Paolo. Tinulak niya si Serena na tulala pa rin at tinanong, Serena, saang silid gaganapin ang piging? Oh, ika-6 na palapag, ang Carolina Court, sagot niya. Sabay-sabay, sinabi ni Frank, mabuti, Mr. Peterman. Huwag kang mag-alala. Ang paghahatid ng iyong mga order ay tatanggap ng pinakamahalagang prioridad. Nang makita ang kilos ng pakikitungo ni Frank kay Paolo, naunawaan ng karamihan na walang paraan na ang card ay isang prop lamang. Lahat sila ay nakabuka ang mga pangahabang nakanganga sa huli na may hindi mapag-aalinlanganang paghanga at inggit. Kasunod nito, binili ni Paolo ang kanyang sarili at si Serena ng damit bawat isa. Umalis sila sa tindahan pagkatapos magpalit ng kanilang mga bagong damit, at nakita sila ni Frank sa labas ng designer boutique na may paggalang. Nang makalabas na sila ng premises ay nagtanong si Serena, Paolo, anong nangyari doon? Bakit parang napaka-importante sa iyo ng manager? Pahina 75. Napakamot si Paolo sa likod ng kanyang ulo, well, kapatid siya ng kasama ko, at sumasabay lang siya sa kilos ko. Alam ng kanyang mga kapatid na babae na siya ay isang sundalo sa hukbo bago ito, at sa mga panahong tulad nito kung kailan ang pagsisinungaling ay isang pangangailangan, kinikilala niya ang kanyang mga haka-haka na kasama sa kanyang pag-uugali. Kapatid ng kasama mo. Nakakunot ang noo ni Serena habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. At ano ang tungkol sa 30 sinturon na kakasplurge mo lang? Medyo sigurado na nakaipon ka lang ng 2 million something credit card bill doon. Napakurap siya at nauutal, siya. Baka isang luxury boutique manager siya, pero palihim siyang nagbebenta ng mga peking gamit sa gilid. Ang mga sinturon na binili ko ay pawang peke, at hindi hihigit sa 800. Peke. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Seryoso ka bang hinihiling sa akin na ibigay ang mga peking ito sa aking mga kaibigan mula sa dojo? Ito ang mga taong nakarating na sa buong mundo, at maniwala ka sa akin kapag sinabi kong nakakakita sila ng peking mula sa 1 milya ang layo. Don't worry about it, Serena. We're talking about high-quality counterfeits here, and I promise you, hindi nila ito masasabi bukod sa totoong bagay. Iniba niya ang usapan bago pa ito makapagtalo sa kanya tungkol dito. Anyway, papatayin mo ba si Noah kung hindi kita pinigilan kanina? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako umiikot sa pagpatay ng mga tao ng libre, alam mo. Pinabayaan niya ang bagay na bumaba pagkatapos sumingit si Paolo. It wasn't so much that she let the matter drop as it was that she chose to believe Paolo like how Kin had. Natitiyak niyang hinding-hindi ito magsisinungaling, at kahit na magsisinungaling siya, may mabuting hangarin iyon. Hey, Paolo, bakit hindi ka sumama bilang +1 ko sa reunion? Akala ko hindi ka pa kumakain, alok ni Serena. Tumango siya bilang tugon habang iniisip ang katotohanang hindi pa talaga siya kumain at ayaw niyang magdulot ng gulo si Noah. Kapatid niya, saka tumango at sinabing, okay. Ang Paradise Mall ay malapit sa bayo, na 10 minutong lakad lang ang layo. Sa kasalukuyan, sa Carolina Court, humigit kumulang 20 kabataang lalaki at babae ang natipon sa isang mahabang hapagkainan habang sila ay nag-uusap sa isa't isa. Nancy, hindi ka lang ba napakaganda? Sabi ni Emory sa isang babaeng mukhang ordinaryo.
I haven't seen you in years and you show up looking even more stunning than the two muses had ever looked. Tinapin ni Nancy Stewart ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nahihiya habang sinasabi, "It's all thanks to the expensive beauty treatments I get every now and then. Looking young sure comes with a price, right?" Awkward na tumawa si Emory dito at lumingon ang mga mata sa lalaking katabi niya, saka nagtanong, "And this handsome gentleman here must be your fiancé, am I right?" "Bakit? Oo. Masaya, ikakasal na kami ni Tyler next month." Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng panahon ang mga nakapaligid sa mag-asawa sa pag-aalay ng kanilang bendisayon. "Congratulations! The both of you are a match made in heaven." Alam na alam ng lahat ang katotohanan na si Tyler ang tagapagmana ng Spearhead Group at mayroon siyang netong halaga na higit sa 10 milyon. Kung maaari silang maging maswerte na makilala siya, kung gayon sila ay nakatakda para sa mataas na buhay. Halos kumikislap ang mga mata ni Emory habang sinusubukang paboran ang lalaki. "Kaya, Mr. Jovovich, medyo bumagsak ang ekonomiya nitong mga araw na ito, at sa palagay ko ay hindi sapat ang sweldo ng trabaho ko ngayon. Sa tingin mo ba kaya mo?" Napatigil siya nang bumukas ang pinto ng pribadong dining room, at pumasok sina Serena at Paulo. Nakarating dito ang isa sa dalawang muse. Lahat, mangyaring magbigay ng mainit na palakpakan. May nagpalakpakan, at ang mga panauhin sa silid ay pumalakpak sa kanilang mga kamay sa mabuting espiritu. Noon pa man ay maganda si Serena, at kahit na wala siyang pedigree tulad ng iba rito, itinuring pa rin siyang parang bituin sa dojo. Ngayong nandito na siya sa reunion, ang mga lalaking matagal nang hindi nagkita ay nakatingin sa kanya ng may interes. Gayunpaman, sumili ang mali siya sa mga mata ni Emory. Napakalapit niya sa pakikipagkilala kay Tyler, na magiging malaking tulong sa kanyang mga pagsisikap sa pangangalap ng katalinuhan, ngunit kailangan lang ni Serena na pumasok at sirain ang mga bagay para sa kanya. Ang gininto ang pagkakataon ay dumaan sa kanyang mga daliri. Inakay ni Serena si Paulo sa kanilang mga upuan at nakangiting binati, "Hey, guys. Gosh, I haven't seen all of you in ages." Naging sentro siya ng atensyon nang pumasok siya. Maging si Tyler ay nakatitig sa kanya na bahagyang nakabuka ang bibig, natulala sa kanyang kagandahan. Sa tabi niya, si Nancy ay namumula sa galit. She snorted and drawled sarcastically, "Last I heard, you went into some nondescript company after you left the dojo. Or you get paid pay well." Wala siyang pag-asa na makakalaban niya si Serena pagdating sa kagandahan at alindog, kaya ang kayamanan niya ang tanging napanginon niya ngayon sa ulo ng huli. Serena merely smirked as she answered, "We work on commission at Orion Tech. There's no fixed remuneration there." Walang mali sa paraan ng pagkakasabi niya, kahit sa labas lang, pero naintindihan ni Paulo ang ipinahihiwatig niya. Malamang na-cover lang ang Orion Tech para sa mercenary commission na pinagtrabahuan niya, at ang komisyon, na sinasabi niya ay ang bounty na kaakibat ng bawat pagpaslang na ginawa niya. Ngumisi si Nancy at ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay itinuro ng masama, "Hindi ko alam kung anong kumpanya iyon, ngunit ito ay tila bastos." Hindi niya kailanman nagustuhan si Serena, mula pa noong pagkabata nila. Kinasusuklaman niya kung paano nagawa ni Serena na mapagtagumpayan ang bawat lalaki dahil lang sa magandang mukha nito kahit na siya ay isang hamak na ulila. Sa tuwing nasa paligid si Serena, palaging nandyan si Nancy. Hindi nakikita at itinapon sa gilid. Naiinggit siya kay Serena, at gusto niyang durugan ang babae sa pamamagitan ng paglakad sa kanya. Gusto niyang sabihin sa lahat na mas magaling siya. Nang makita ni Emory kung gaano kabagyo ang hitsura ni Nancy, mabilis na sumingit si Emory, "Oo, Serena, anong klaseng kumpanya ng kalokohan ang wala man lang sariling portfolio? Hindi ako makapaniwala na sasabihin mo ito nang hindi namamatay sa kahihiyan." Katulad ni Nancy, ang ibang mga babae sa hapag ay medyo pagalit kay Serena at sa kanyang magandang mukha. Nang marinig nila ang mga panunuya na ibinato sa kanya, hindi rin nila napigil ang mapangiti. Samantala, ang mga lalaki, kahit na nabighani sa kagandahan ni Serena, ay labis na natakot na madamay ang masamang panig ni Nancy at Tyler kaya't nagpasya silang sumama rin sa pangungutya. "Alam mo, siguro maganda lang ang mukha ni Serena. Siguradong hindi siya kasing kakayahan ni Nancy. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. It's bad enough that she has a flimsy background, but she just have to ride around on her high horse, too. At this rate, she'll be stuck as a bottom feeder." Tuwang-tuwa si Nancy nang marinig ang lahat na nakatayo sa gilid niya.
Pinanangkitin niya ng mata si Serena, na para bang may tinitingnan siyang peste, at itinuro ng may kamandag, maaari ka ring maging call girl o kung ano man kung gugulin mo ang iyong buhay sa paggawa ng maliit na halaga sa ilang sira na kumpanya. Bakit mo sasayangin ang magandang mukha mo kung mababayaran mo ito, hindi ba? Then, she pretended to be apologetic habang hinihingal at tinakpan ang bibig niya. Naku, pasensya na. Nakalimutan kong ulila ka na pala at wala kang pamilyang papakainin. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-moonlight as a prostitute. Sumunod ang mga matagumpay na hajijek na ito ng nakakapasong insulto. Pahina 76. Nagtawanan ng lahat ng nasa mesa. Napasimangot si Serena kay Nancy habang nakarehistro ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga tampok. Samantala, inabot ni Paolo ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at tinitigan si Nancy nang walang pag-aalinlangan habang itinuro, sa isang mukha na tulad mo, hindi nakakagulat na sinubukan mong ibaba si Serena. Excuse me. Sigaw ni Nancy. She grimaced menacingly at him and demanded, who the hell are you to speak to me that way? He came as Serena's +1, di ba? Baka boyfriend niya. Lahat ng mga bisita ay may dalang sariling +1s, kaya natural na hindi nila napapansin ang presensya ni Paolo noong una, lalo na habang siya ay simple ang pananamit. Emory assessed Paolo contemptuously and drawled, of course he's her boyfriend. Titingnan mo ba ang murang mga peking suot niya? Perfect match sila ni Serena the Orphan, kung ako ang tatanungin mo. Muli, nagtawanan ang lahat. Si Nancy, sa partikular, ay nasa vicarious thrill nang makita niyang pinagtatawanan si Serena. Ang mga paa ng uwak na malapit sa dulo ng kanyang mga mata ay lumukot habang siya ay kumikinang. Sa wakas, ito na ang pagkakataon niya para talunin si Serena. Sino ba ang mag-aakala na makakahanap ka ng boyfriend, Serena? I should go out and see if pigs are flying, she mocked, clutching on Tyler's arm. But I must say you have horrible taste in men. Why would you go out with someone dirt poor like him? I mean, walang masama sa pagiging mahirap, pero what's with all that fake nouvorish get up? I'm nakakahiya sa'yo. Titig na titig sa kanya si Serena. Kaya kung makipag-date sa kung sino man ang gusto ko, kaya iwasan mo ang iyong ilong sa aking negosyo. Now that you mention it, panimula ni Nancy, matagumpay na ngumiti habang inihiga ang ulo sa balikat ni Tyler. I'm perfectly happy with this man right here. Kakasabi pa lang niya nito nang ang iba ay nagsimulang buhusan siya ng walang hiyang pambobola. Nancy and Tyler are the real deal here. Look at how perfect they look together. Yeah, and then there's Serena who is way out of her boyfriend's league. She's just dragging her self-worth through the mud by settling for less. Si Tyler ay halos kumikinang mula sa lahat ng mga papuri, ngunit lihim niyang sinusuri si Serena, ang kanyang tingin ay kumikislap mula sa isang bahagi ng kanyang katawan patungo sa susunod na para bang nagpapasya kung alin ang pinakagusto niya. Naakit siya sa kagandahan nito mula nang lumakad siya sa pintuan kanina, at si Nancy, sa lahat ng halaga niya, ay biglang naramdaman na parang isang sako ng patatas sa kanyang mga bisig. He was still eyeing Serena predatorily as he said with implication, Nancy's right. It's crucial for women to choose men that complement their worth. Tiyak na hindi mo gugustuhin na saddled with some pathetic deadbeat guy forever, knowing that he would never be. Kayang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang kasama ang isang tulad niya. Pagkatapos, sinulyapan niya si Paolo na may nakababahalang hangin at nagtanong, sa anong linya ng trabaho mo, gayon pa man. Postang hindi mo kayang bilhin si Serena ng kanyang paboritong pampaganda, pwede ba? Casual na sumandal si Paolo sa kanyang upuan at sumagot, kakaretiro ko lang sa hukbo, kaya naghahanap pa ako ng trabaho. Oh, ikaw ay walang trabaho, Nancy concluded snidely, sputtering. I don't know why Serena has to stoop so low. Dapat may mga seryosong issue sa self-esteem doon. Sino bang mag-aakala na ang prinsesa ng yelo ay bargain bin lover lang? Sa puntong ito, ang ego ni Tyler ay labis na napalaki na ito ay isang kamangha-mangha sa lahat na hindi siya sumambulat sa mga tahi. Hoy, anak, kung kailangan mo ng trabaho, kumukuha pa rin ng security ang kumpanya natin. Oo naman, hindi naman kalakihan ang sweldo, pero at least hindi mo na kailangan pang kumuha ng allowance sa girlfriend mo. Ha! Napasigaw si Nancy sa saya. Mas mabuting maging guard dog kesa magutom, di ba? Siya ay higit na masaya na malaman na sa wakas ay makakalakad na siya sa buong Serena, at ang kasiyahan ay bumaalot sa kanya.
Ang karamihan, sa kabilang banda, ay pinipili si Paulo para sa kanyang kakulangan ng mga nagawa habang hinahalikan si Tyler para sa kanyang kalibre. Sa sandaling iyon, pumasok si Noah sa pribadong silid kainan at nagtanong sa isang tinig na higit pa sa malakas na tawa ng iba. What's so funny? Guys. May namiss ba ako? Naririnig ko ang dami niyong tumatawa mula sa hallway. Pinunasan ni Nancy ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata habang hinahabol ang kanyang hininga at sinabing, "We were talking about how Serena's boyfriend should be a security guard at my fiance's company." Nailabas lang niya ang mga ito bago siya nagsimulang tumawa ulit. Nang mapansin na namamaga ang isang bahagi ng mukha ni Noah, nagtanong si Emory, "Ano bang meron sa mukha mo? Nabugbog ka ba o ano?" Napatingin si Noah sa direksyon ni Paulo. "Sinalakay ako ng ilang masugid na aso habang papunta dito, pero ayos lang ako." Mas gugustuhin niyang ilibing ng buhay ang sarili kaysa malaman ng sino man dito na ginaspang siya ni Paulo, na nakakahiya. Kasalukuyan, sinenyasan siya ni Nancy na maupo habang masigasig na nagtanong, "Gusto mo noon si Serena, hindi ba, Noah?" "Yeah, I must have been blind or something," nakagat niya ng masama habang minamasahe ang masakit na pisngi. "Kung alam ko lang kung gaano siya ka-selfie, hinding-hindi ako nag-abala sa paghabol sa kanya." Nagpalitan ng pagtataka ang ibang mga bisita nang marinig nila ito. Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Nagtaka sila sa kanyang brutal na paggamit ng wika. Paulo was staring daggers at him as he warned grimly, "Say that again, Noah." Humugat ng malalim na hininga si Noah. Ibinuko niya ang kanyang mga labi, saka muling isinara iyon ng mapagtantong binitawan siya ng mga salita. Gayunpaman, si Nancy ay walang pag-aalinlangan sa pag-uudyok ng drama, at wala siyang ibang gusto kundi ang makitang si Serena ang maging puno ng biro. "Halika, Noah," marahas niyang pagpupunyagi. "Just say that again. I highly doubt someone like him could do anything to hurt you." "Tama na yan," tumango si Tyler. "Go ahead and say whatever is on your mind, Noah. Wala siyang magagawa sa'yo habang nandito ako." Ngayong nagsalita na si Tyler na pabor sa kanya, nabawi ni Noah ang lahat ng kanyang katapangan at itinuro ang isang paratang na daliri kay Paulo habang siya ay pumitik, "Fine, uulitin ko. Ikaw ay isang mababang buhay na philanderer, at ang mga katulad ni Serena ang gagawin. Kailanman." Bahagya pa niyang nailabas ang kanyang mga salita nang kunin ni Paulo ang mabigat na porcelain teapot sa kanyang harapan at inihagis ito sa mukha ni Noah. Isang malakas at malutong na kaluskos ang umalingaw-ngaw sa silid. Napabuntong hininga ang lahat, at sa nakamamatay na katahimikan, nakita nila ang mga ngipin ni Noah sa harap na bumagsak sa lupa sa tabi ng tsarera. Nagpakawala siya ng ungol habang ipinapalakpak ang isang kamay sa ibabang bahagi ng kanyang mukha. Nadobol siya sa sobrang sakit, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, pagkatapos ay tumulo sa sahig. Pahina 77. Langit. "Noah, okay ka lang?" Ang mga panauhin ay bumangon lahat upang tingnan si Noah nang makita nilang ang dugo ay tumutulo sa kanyang mga daliri. Sabay hampas ng kamao ni Emory sa mesa habang sinisikmura niya si Paulo, "What the hell? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang bugbugin ang isa sa amin? Hindi mo ba alam na lahat tayo ay sanay sa close quarters combat?" Siya rolled up ang kanyang manggas at ginawa upang lunch sa Paulo, ngunit sa sandaling iyon, si Serena ay galit na tumayo upang protektahan ang huli, pagkatapos ay nagbabala ng pagpatay, "Kailangan mong dumaan sa akin, Emory." Tinitigan niya ng masama ang iba. "Halika, kung gayon, tingnan natin kung sino sa inyo ang aalis dito ng buhay pagkatapos kung matapos." Ang dalawang muse ng dojo ay hindi lamang kilala sa kanilang nakamamanghang kagandahan noong araw. Sila rin ang dalawang pinakamalakas na martial artist sa lahat. Bagamat hindi naman mahina si Emory, ilang taon na ang nakalipas mula noong huling nagsanay siya ng martial arts, at bukod pa sa matigas ang kanyang mga kasukasuan, mas marami siyang taba sa katawan kaysa sa kalamnan. As things were, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin si Serena sa isang laban. Nang maramdaman ang kanyang pag-aalinlangan, hinamon ni Serena sa isang boses ng kanta, "May manok ba?" Ang iba sa kanilang well-pressed suit at ang kanilang tinaguriang matagumpay na karera ay nagsimulang mapangiwi sa kahihiyan nang marinig nila ang panunuya sa kanyang tono. Nang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig, ang pinto sa pribadong silid kainan ay itinulak, at habang naglalakad ang isang babaeng nakasuot ng pink na damit na perpektong nagpapatingkad sa kanyang mga kurba, ang kanyang stiletto heels ay kumakalas sa sahig upang ipahayag ang kanyang pagdating. Nandito na yung ibang muse.
Well, kung hindi mismo ang prinsesa. Bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Lahat ay kumilos na parang nakatingin sa kanilang tagapagligtas habang ipinapalakpak nila ang kanilang mga kamay upang salubungin ang babae. Noon lang nakahinga ng maluwag si Emory at dahan-daang bumalik sa kanyang upuan. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nabasag ng malamig na pawis nang makita niya ang mapang asar na kinang sa mga mata ni Serena kanina. Rena. Agad namang lumiwanag ang dalaga na kararating lang nang makita si Serena. Nagmamadali siyang lumapit sa mesa at napabulala sa tuwa, matagal na kitang hindi nakikita. Namiss kita. Kasunod nito, nagulat siya nang makitang naruroon din si Paulo. Hoy, kilala kita. Anong ginagawa mo dito? Tumawa si Paulo habang binati, Hey, there, Miss Tanner. Ang babaeng nakapink ay walang iba kundi si Paige mismo. Tinapik niya ang bakanteng upuan sa tabi niya at sinabing, You can sit here with us, Miss Tanner. Nalilitong umupo si Paige sa upuan at nagtatakang nagtanong, So, anong ginagawa mo dito? Dumating ka ba bilang +1 nanogram isang tao? Napatigil siya nang mapansin ang pagtataka sa mukha niya. Teka, nandito ka ba kasama si Rena? Tumango si Paulo. Oo, kapatid ko siya. Then, he leaned close to her and whispered teasingly, And for the record, you look much better in this pink dress than you do in leather. Namula si Paige habang binibigyan siya ng mapaglarong siko. Don't be a rascal. I know I look good in both, she said with twinkling eyes. Nakita niya si Paulo sa ibang liwanag mula nang malaman niyang ipinasa sa kanya ng kanyang lolo ang Order of the Northern Draken. Natigilan ang lahat sa nakitang ito. Noon pa man ay tinitingnan nila si Paige bilang isang mala-prinsesa na figure na nakaupo sa isang hindi mahahawakang trono, at ang tanging taong naging palakaibigan niya noon ay si Serena. Si Emory, sa partikular, ay hindi makapaniwala na kaya niyang magsunog. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na gawin ang spy mission at pumunta sa Cleopolis mula sa Empire of the Setting Sun ay dahil kay Paige. Noong araw, hinding-hindi siya makakaasa na mapabilib ang isang babaeng tulad niya, na nagmula sa makapangyarihang Tanner family. Palihim lang siyang napipikon sa kanya, at may plano siyang ligawan siya pagkatapos niyang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa ngayon, naging magiliw na siya kay Paulo, at nang makita niya ito ay labis na nagalit si Emory na maaari siyang sumabog. Ang pagpapalagayang loob sa pagitan nila ay isang bagay lamang na napanaginipan niya. Hindi man lang niya nahawakan ang kamay niya. Pati si Nancy ay naguguluhan din. Paige, kilala mo ba talaga siya? Sa kaibahan ng paraan ng pag-uugali niya sa paligid ni Serena, alam ni Nancy na walang saysay na magselos kay Paige. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae ay nagmula sa pinakakilalang pamilya ng Northern Circle ng Koschev. Ang kapangyarihan at paggalang na mayroon sila ay higit na nakahihigit kaysa sa mga ng pamilya Jovovich. Kasalukuyan, nagkibit-balikat si Paige habang sinabi, I guess you could say I know him. I mean, he did sleep in my room for a night. Ang mga salita ni Nancy ay namatay sa kanyang lalamunan habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa laki ng mga platito, at lahat ng iba ay nanlamig sa kanilang mga upuan. Saglit, ang buong silid kainan ay napakatahimik na ang isang tao ay maaaring makarinig ng isang pin drop, at ang katahimikan ay nabutas ng si Emory ay hindi makapaniwalang pumutok habang ang galit ay napuno sa kanya, pinipiga ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ano? Nagulat si Nancy. Pero di ba boyfriend siya ni Serena? Bakit sa kwarto mo siya natulog? Umakyat si Noah sa sahig na may mantsa ng dugo sa baba, pagkatapos ay tumalsik ng mabangis, anong boyfriend? Kapatid niya siya sa orphanage. Lalong naguluhan ang lahat pagkatapos nilang marinig ito. Walang sino man ang maaaring umasa na ang isang ulila ay mananalo sa isang tulad ng binibini ng Tanner family. Ang ideya na mangyari ito ay hindi maarak. Sa tabi ni Nancy, naubos lahat ng kulay sa mukha ni Tyler. Ang palalong ekspresyon na suot niya sa lahat ng oras na ito ay gumuho at nagbigay daan sa walang pigil na pagkabigla. Gusto niyang sampelan ang sarili sa pag-alok sa magiging manugang ng Tanner Family Security Work sa Spearhead Group. Pwede na akong mamatay. Samantala, nakita ni Paulo ang nahihiyang hitsura sa mukha ni Tyler at gumuhit sa amusement, huwag kang mag-alala tungkol dito, Mr. Jovovich. Walang espesyal na nangyayari sa pagitan namin ni Miss Tanner dito. Panauhin lamang ako sa kanyang tahanan ng gabing iyon. Ito ang nagpatahimik sa lahat. Nako, salamat. Akala ko nabaliw ang mundo.
Ibig sabihin, isang ulila at si Miss Tanner ang magkasama. Please. Tumigil saglit ang pagtibok ng puso ko doon. Naniwala talaga ako na kasal siya sa Tanner family. Tinapik-tapik nila ang dibdib nila, ngunit si Tyler lang ang mukhang bumabagyo. Iyon ay higit sa kahihiyan. Takot na takot akong masaktan ng walang tao kaya nanginginig ako. Totoo, walang sino man ang pumipili sa kanya para doon, ngunit nais pa rin niyang bamuka ang isang butas sa lupa at lamunin siya. Dahil hindi na niya kayang buhayin ang kahihiyan, tumayo siya at mahinang ibinalita, "I'm afraid I have to get going now." Excuse me. Natarante si Nancy sabay hawak sa braso ni Tyler at bumulong, "Saan ka pupunta?" "Paano ako? Susunduan kita mamaya ni Ernie." Pinilit niyang ngumiti habang sinasabi sa iba, "Akin na ang pagkain ngayon, kaya umorder na kayo ng kahit anong gusto ninyo at ilagay sa tab ko." Noon lang medyo nabuhayan si Nancy. "Well, kung ganoon, hindi ka namin pipigilan. Be safe." Hindi sumagot si Tyler dito nang buksan niya ang pinto. Aalis na sana siya nang huminto siya at lumingon, saka tinitigan ng masama si Paolo, sumisingit, "I'll remember this day, you punk. Don't get on my nerves if you know what's good for you." With that, umalis na siya at sinara ang pinto sa likod niya. Ang iba sa silid ay hindi komportable na lumipat sa tensyon na nakabitin sa hangin hanggang sa wakas ay may tumawa at sinabing awkwardly, "Nancy, pasalamatan mo si Mr. Jovovich sa pagiging mapagbigay ngayon. Oo, napakabait niya na ibili tayo ng pagkain." Mayroong higit sa 20 sa kanila ang nagtipon dito sa Bayo ngayon, at ito ay isang sorpreso kung ang bayarin ay mas mababa sa 20,000. Dahil dito, nagsimulang purihin ng mga panauhin si Tyler para sa kanyang mapagbigay na kilos, na nagpalakas ng ego ni Nancy nang walang katapusan habang siya ay sumisigaw at sinabing, "Well, syempre, gusto lang ng aking Tyler ang pinakamahusay para sa akin, kabilang ang pagkakaroon ng magandang oras kasama ang aking mga kaibigan." Pagkasabi noon, tinapunan niya ng matalim na tingin si Serena. Nakakalungkot lang na asar sa kanya ang batang kapatid ni Serena, kung hindi ay dinala niya tayo sa Chantus International para sa isang karaoke blast. Chantus International. Ano? Iyan ang pinaka-eksklusibong karaoke bar sa lungsod. Napalingon ng lahat kay Paolo at Serena na masama ang loob. "See what you did, Serena. Sinira mo ng husto ang pagkakataon nating mamuhay sa mataas na buhay." Eksakto. Kailangan mo nang hindi bababa sa ₱250,000 na deposito para lang makakuha ng kwarto doon. Hindi tayo makakapasok kung hindi si Mr. Jovovich ang nagbayad. Ang bawat isa ay nakikipagtulungan sa magkapatid na parang gusto nilang hampasin sila ng buhay. Sina Serena at Paige ay tumugon lamang sa kanilang puot sa mabangis at nakamamatay na tingin. Magsasalita pa sana ang dalawang babae para kay Paolo nang marinig nila ang mga katok ng may kumakatok sa pinto. Galit na nagsisigawan ang mga tao, "Who the hell is that? Wala naman tayong ino-order diba?" Sa sumunod na segundo, dahan-daang bumukas ang pinto sa dining room, at nakatayo doon si Frank mula sa butik kanina kasama ang 3 gwapong katulong na lalaki. "Pasensya na po sa panghihimasok, ladies and gentlemen. We're here to make a delivery," magalang niyang anunsyo. Pahina 78. Isang paghahatid. Natigilan ang lahat sa mesa. Nakita nila ang name tag at ang badge na may tatak na monogram na nakapin sa shirt ni Frank. Siya ang manager ng Gustav Atelier. Napabuntong hininga sila at napabulalas, "Teka, hindi ba isa si Gustav Atelier sa mga nangungunang designer brand sa mundo?" Lahat ng damit nila ay may mga 5-figure price tag. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, ikinaway lang ni Frank ang kanyang kamay para sunduin ang mga katulong, na nagsasabing, "Dalhin ang mga paninda." Agad na dinala ng 3 katulong ang mga magarbong kahon at inilagay ng mabuti sa mahabang hapagkainan. Nagdala sila ng 10 bawat isa, na nangangahulugang mayroong 30 sa mga kahon na ito sa kabuuan. Ay ito ba? Nakanganga si Emory sa mga kahon na may dilat na mga mata, pagkatapos ay hindi makapaniwalang sinabi, "Ito ang pinakasikat na disenyo sa isa sa mga panapanahong koleksyon ni Gustav. Nagrebente ito ng 88,000. Holy crap! Seryoso ka ba? Kung gayon ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang braso at isang binti. Ang 88,000 ay hindi gaanong mahalaga sa mga panauhin sa hapag, ngunit ang higit na ikinagulat nila ay may nag-order ng 30 sinturong ito. Gutom silang nakatingin sa mga kahon, at ang isa sa kanila ay bumaling upang tanungin si Frank, "Para sa atin ba ang lahat ng ito?" "Oo," panimula ni Frank. "Ang Ginoo dyan.
Gayunpaman, pinutol siya ni Emory sa kalagitnaan ng pangungusap, na tuwang-tuwang tumindig habang sinabi niya kay Nancy, "Wow, si Mr. Jovovich ay bukas palad na at nag-alok na bibili kami ng pagkain, ngunit pinagmamasdan ang mga kapaki-pakinabang na reg-along ito para sa amin." Nancy, napakabait niya. Bumaba ang liwanag sa silid sa sandaling iyon habang ang lahat ay lumukso upang purihin at pasalamatan si Nancy. Iba lang yata ang big shots like Mr. Jovovich, ha? Hindi talaga siya nagpipigil. Salamat sa regalo, Nancy. Hinding-hindi ko kayang mag-splurge ng ganito. This sure is a special way to commemorate a reunion, am I right? Natarante si Nancy sa papuri at pasasalamat ng lahat. Kahit kailan ay hindi binanggit ni Tyler sa akin ang bagay na ito, napaisip siya, ngunit nang makita niya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang mga kaibigan, nadama niyang tiyak na si Tyler lang ang may pera para gawin ang kilos na ito. Dahil dito, napahajejek siya at sinabing indulgently, "Ano ang masasabi ko? Mahal na mahal ako ni Tyler kaya palagi siyang gumagawa ng paraan para mapasaya ako." Nakataas ang isang kilay niya habang sinulyapan sina Serena at Paolo, pagkatapos ay gumuhit ng buong pagmamalaki, "I bet the both of you have never dreaming about owning something as luxurious as this. You can each belt home. Think of it as charity on my bahagi." Galit na sumingit si Paige bago pa man makapagsalita si Paolo, "Hindi niya kailangan ang iyong kawang gawa, maruming hag. I'll get one for him as a gift." Ha! Kaya at the end of the day, ang tanging paraan para magkaroon siya ng designer belt ay sa pamamagitan ng pagiging altruismo ng isang babae. Si Emory ay sobrang nagseselos na ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam niya ay ang ilagay si Paolo, at nagpatuloy siya sa pang-aasar, "Kung napakahusay mo, bakit hindi ka kumita ng sarili mong pera at bilhin ito para sa iyong sarili?" Narinig ito ni Frank at hindi makapaniwalang itinuro, "Ano ang sinasabi mo?" Si Mr. Peterman ang unang bumili ng mga sinturong ito. Nakanganga ang lahat sa kanya habang bumabaon ang balita. Nagpalitan sila ng nagtatanong na tingin at nagtanong sa isa't isa, "Sino si Mr. Peterman? May kilala ba tayong may ganoong pangalan?" Sa gitna ng kalituhan, itinaas ni Paolo ang kanyang kamay at hinarap si Frank, "Salamat sa pagpunta mo dito para ihatid ang mga sinturon, Mr. Lowell." Nakayuko ang kanyang ulo ng may paggalang, sumagot si Frank, "Walang problema, Mr. Peterman. Umaasa kaming mapagsilbihan ka muli." With that, umatras siya palabas ng private dining room at isinara ang pinto. Ilang sandali, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa hangin, at ang lahat ay nakatitig kay Paolo na may labis na pagkabigla na nakapagtataka na ang kanilang mga mata ay hindi umiwas sa kanilang mga ulo. Hindi sila makapaniwala na siya ang nakabili ng mga mamahaling sinturon na ito. Ang ilan sa kanila ay labis na namangha na nalaglag ang kanilang mga panga, at para bang hindi nila kayang ibalot ang kanilang mga ulo sa plot twist na ito. Walang umimik noong una, pagkatapos ay nawala ng malay si Nancy at umiyak ng palaban, "Hindi. Imposible iyon. Walang paraan ang isang bumpkin na tulad niya ay kayang bayaran ang mga ito." Kinuha niya ang lahat ng kredito kanina, at huli na para sa kanya na bumaba sa kanyang mataas na kabayo ngayon. Kahit na malinaw na sinabi ni Frank na si Paolo ang bumili ng mga sinturon, tumanggi siyang maniwala na iyon ang katotohanan. Tama si Nancy. Saan kukuha ng pera ang isang ulila para mabili ang lahat ng ito? Ang mga sinturong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Namumula si Emory sa galit. "I bet he hired that man earlier as part of his act. These belts must be counterfeits." Tumango ang karamihan nang marinig nila ito. Mas handa silang tanggapin ang posibilidad na ito ang katotohanan. Ang tanging taong nanatiling walang salita ay si Noah, na alam talaga na si Frank ang manager ng Gustav Atelier, at walang paraan na ang mga sinturong ito ay maaaring maging peke. Sa kabilang dulo ng mesa, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Serena nang magsimula siyang magmukhang hindi mapakali. Naalala niya ang sinabi ni Paolo sa kanya na ang mga sinturong ito ay mga dekalidad na pekeng, at kung malalaman ito ng kanyang mga kaibigan, hindi na niya maipapakita ang kanyang mukha sa harap ng mga ito kailanman. Pahina 79. Sa sandaling iyon, tumayo si Paige mula sa kanyang upuan at sinabing, "Ang aking mayordomo ay nagsusuot ng Gustav sa lahat ng oras. Isang tingin lang ang kailangan para malaman ko kung ang mga sinturong ito ay peke." Pagkasabi noon, binuksan niya ang isa sa mga kahon at inilabas ang sinturon na nakapulupot sa loob, pagkatapos ay pinagmasdan itong mabuti.
Makalipas ang 1 minuto, ibinalik niya ang sinturon sa kahon at ibinalik ang tingin sa iba pang nasa mesa, pagkatapos ay binibigkas, sigurado akong ito ang totoong bagay. Ngumisi si Nancy habang kinakagat ang mga ngipin, magkaibigan kayo ni Serena, kaya sinong magsasabing hindi mo pinagtatakpan ang mga kasinungalingan niya? Tinatanong mo ba ako ngayon? Umiling si Paige, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Siya ang pangalawang dalaga ng Tanner family at major sa Civil Military District. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak sa silid sa sandaling siya ay pumatay kay Nancy, at walang sino man ang nang-ahas na huminga. I'm not, nanginginig na sabi ni Nancy, sa sobrang takot na halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Ang lahat ay pumikit sa kanilang mga upuan na parang naghahanda para sa paparating na bagyo. Okay, tama na. Ang pagtantrums ay medyo hindi karapat-dapat para sa isang binibini, pangungumbinsi ni Paolo. Kasabay nito, ang tensyon sa silid ay tila nabasag at nawala, at si Paige ay sumagot ng obliging, fine. Ang huling bagay na gusto niya ay labanan ang kanyang lolo at ang lalaking may hawak ng Order of the Northern Draken. Nang makita ito, namutla ang iba sa mesa. Nagtaka sila kung sino si Paolo at kung bakit si Paige, isang binibini ng maharlika, ay masunurin sa kanya. Napalunok sila, nagsimula silang mag-isip tungkol sa paraan ng kanilang pakikitungo sa kanya nang may pag-aalipusta at panunuya sa kanya sa buong gabi. Walang ordinaryong tao ang maiimbitahang manatili sa mga Tanner sa isang gabi. Dapat siya ay isang taong mahalaga. Kung nasaktan man siya sa pagtrato namin sa kanya ngayong gabi, parang patay na kaming lahat. Kasalukuyan, ibinoling ni Paolo ang kanyang dark brown na mga mata kay Nancy at malamig na nagutos, ikaw, pumunta ka rito at lumuhod ka. Gusto kong marinig na personal kang humingi ng tawad kay Serena para sa sinabi mo sa kanya ngayong gabi. Ako. Nanginginig si Nancy na parang chihuahua sa puntong ito. Dahil sa desperasyon, humingi siya ng tulong kay Emory habang hinihimok niya, Emory, magsabi ka ng isang bagay. Kailangan mong tulungan si H. Ako. Nanunuyo ang bibig ni Emory habang nagtatampo siyang tumugon, paano kita tutulungan kung kailangan kong iligtas ang sarili ko? Siya ay labis na nagsisisi sa kanyang inasal kanina, at siya ay kinilig sa mga kahihinatnan na mangyayari sa kanya kung ang kanyang pagtatakip bilang isang especially iya ay pumutok. Divine saving is right. The three of you are not getting out of this, sabi ni Paolo na may nakakalokong ngiti sa labi. Tara, lumuhod ka sa harap ni Serena bago pa maubos ang pasensya ko. Lumingon si Nancy upang tumingin sa iba na walang pag-asa, ngunit ang mga masigasig na nambobola sa kanya kanina lang ay hindi nang ahas na salubungin siya ngayon. May mahinang bamulong pa, lumuhod ka na lang, Nancy, kung hindi, matatapos tayong lahat. Napalunok siya ng kinakabahan. Gagawin ko. Mawawala sa kanya ang lahat kung hindi siya makikipagkompromiso, at walang ibang salita, naglakad siya palapit kina Paolo at Serena, pagkatapos ay lumuhod sa harapan nila. Sa sumunod na segundo, sumama sa kanya si Noah at lumuhod din sa tabi niya. Paolo, I'm sorry for the way I acted just now. I shouldn't have picked on you or Serena, humikbi si Nancy, na humahabol ang hininga sa kanyang lalamunan. Kay mapapatawad mo ba ako? Napayuko si Noah at nanginginig na bamulong, I'm sorry. We both truly sorry for what we did. Tinitigan sila ng masama, walang pakialam na itinuro ni Serena, hindi na kailangang humingi ng tawad. Ang pagpapatawad sa inyong dalawa ay hindi pa rin ang nasa isip ko. Nang marinig ito, si Paolo ay sumanyaw sa kanya at sinabi sa dalawang humbled figure sa kanyang paanan. I'm afraid Serena find your apology displeasing. Now, how should we go about rectifying this? Dahan-dahan siyang bumangon upang kunin ang isa sa mga sinturon sa mesa, pagkatapos ay inalis ang pagkakatali sa kanyang kamay, naramdaman ang bigat nito sa kanyang mga palad. Tinataya niya ang haba at katatagan nito, saka ngumiti, habang gumuhit, alam mo, Miss Tanner, ako nga pala ay fan ng serpent whip na ginagamit mo, kaya iniisip ko na bigyan ito ng parangal ngayon. Tingnan natin. Kung kaya kong manyobrahin ang isang letigo gaya mo. Anong gagawin mo? Natatakot na tanong ni Noah nang marinig niya ito, kahit na naiisip na niya kung gaano siya kalungkot sa pagtatapos ng gabi. Hindi siya pinansin ni Paolo at itinuro ang iba pang 29 na sinturon sa mesa, pagkatapos ay sinabi sa iba pang mga bisita na nagpipigil ng hininga, ang bawat isa sa inyo ay nakakakuha ng isang sinturon bilang regalo mula sa akin, kaya pumunta kayo dito at kunin ito. Walang sino man sa kanila ang makapagdadala sa kanilang sarili na suwayan siya.
Matigas na gumagalaw patungo sa dulong iyon ng mesa, bawat isa sa mga bisita ay kumuha ng sinturon at inalis ito sa kanilang mga kamay. 10 letigo mula sa bawat isa sa inyo, malamig na utos ni Paulo. Kapag tapos ka na sa dalawang mangmang na tanga dito, pwede ka nang umalis. Kung tumanggi kang hampasin sila, kailangan mong lumuhad at tumanggap ng parehong pagtrato. Nagkaroon ng buntis na katahimikan sa silid habang iniisip ng lahat ang nakakagulat na mungkahi. Makalipas ang halos kalahating minuto, napuno ng hangin ang tunog ng basag na letigo. Isang matipunong lalaki na nakasot ang gumawa ng unang hakbang at walang awang hinahampas ang likod ni Noah. Napangiwi si Noah sa sakit habang tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang mga templo. Ngayong may nakakuha na ng bola, ang iba pang mga bisita sa hapunan ay sumali na rin. Hindi nagtagal, ang pribadong silid kainan ay puno ng tunog ng mga letigo. Walang sino man sa kanila ang nagligtas kay Noah o Nancy ng anumang awa. Pulang-pula ang kanilang mga mata sa likod ng dalawang figurang nakaluhod sa lupa, humalili sa corporal punishment. Sa totoo lang, wala silang pakialam sa kanilang matagal ng pagkakaibigan o sa kanilang pinagsamang alaala mula sa kanilang martial arts days. Gusto lang nilang makaalis dito ng buhay. Hindi nagtagal at naputol na ang likod ng damit ni Nancy, na nagpapakita ng maraming duguan at hubad na balat. Habang nagpapatuloy ang paghagupit, tumayo si Paulo mula sa kanyang kinauupuan at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Emory, pagkatapos ay nagtanong, "Ikaw si Emory, hindi ba?" Maingat na kumislap ang mga mata ni Emory habang nagtatanong, "Ano ang gusto mo?" "Something you have," sagot ni Paulo sa mga pinutol na tono. "Ibigay ang carrier ngayon din." Nagtataka si Emory at nanlamig ang kanyang gulugod. He sputtered, "Anong carrier? Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa pinto upang tumakbo para dito. Naku, hindi niya kayang malampasan si Paulo, na mabilis na humawak sa likod ng kwelyo niya at tumawa ng mahina. Nako, saan ka nagmamadali, Emory? Or should I say, Silas Windem? Ang mga pantig ng kanyang tunay na pangalan ay nagpalamig sa dugo ni Emory. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng hininga sa lalaki, kumuha si Paulo ng sinturon at itinali si Emory, pagkatapos ay inihagis siya sa sahig. Nang magawa iyon, pumunta siya kay Serena at nagtanong, "Bumabuti na ang pakiramdam, Serena?" Tumayo siya at sinabing, "I've seen enough. Aalis na ba tayo, Paulo?" "Sige." Sinulyapan niya ang karamihan at kumagit, 10 letigo mula sa bawat isa sa inyo, at walang mas kaunti. Nakuha ba? With that, ibinaling niya ang atensyon kay Paige at nagtanong, "Sasama ka sa amin, Miss Tanner?" "No, I think I'm going to stay and make sure these people here carrying their work." Isang sadistang hajijek ang kumawala sa kanya habang sinasabi niya ito. "Pupunta ako sa Solaris Military District pagkatapos nito, kaya't mauna na kayong wala ako." Kumunat ang noo niya. "Hindi ba ikaw ang major ng Civil Military District?" Namula siya nang bumungad sa kanyang kumikinang na mga mata ang isang panaginip. "Ako nga, pero I heard that a certain heartthrob might be at Solaris Province, and he came all the way from Colairi, too. Sana, makita ko na siya ng personal this time." Naglaro ang ngisi sa labi ni Paulo habang tinutokso, "Heartthrob, ha?" Galit na hinampis niya ang braso nito. "Also known as Ares. Nako, kalimutan mo na. Para hindi mo malalaman kung sino yun kahit sabihin ko kay V. Ikaw. Ah, well. Medyo nahiya si Paulo, ngunit mabilis niyang sinabi, "Anyway, kung pupunta ka sa Solaris Province, you might as well bring Emory with you and hand him to General Ignatov. He'll know what gawin sa kanya." "Bakit?" Curious na tanong ni Paige. Lubos akong nagdududa na ang militar ay magkakaroon ng anumang interes sa isang tulad niya. Hindi na nagpaliwanag pa si Paulo. "Gawin mo lang ang sinasabi ko." Pakiramdam niya ay kumirat ang puso niya sa tono ng boses nito. Nodding, she said, "Okay, then. Ipaubaya mo siya sa akin." Magiging tanga siya kung iisipin niyang makakatakas siya. Pagkaalis ng bayo, bumalik si Serena sa kumpanya habang si Paulo ay nagtungo sa isang kafe malapit sa entrance ng Paradise Mall kung saan siya napagkasunduan na makipagkita kay Cecilia. Gusto niyang malaman kung bakit ngayon lang siya tinawag nito na umiiyak. Nakita niya si Cecilia sa corner booth nang pumasok siya sa kafe. Naka-makeup siya, pero light layer lang iyon na nagpatingkad lang sa natural na kagandahan niya, para siyang kamukha ng girl next door.
Nakasuot siya ng strappy tank top na may seryosong pabulusok na neckline na nagpapakita ng sapat na dami ng kanyang cleavage. Ang kanyang maalinsangan at sariwang mukha na kagandahan ay pinagmamasdan siya ng bawat lalaki sa kafe na nakabuka ang kanilang mga panga. Kasalukuyan, lahat sila ay nakayuko upang mas matingnan siya, at hindi na kailangan ng isang mind reader na malaman ang mga maalay na kaisipang lumilipad sa kanilang mga ulo. Sa ilalim ng maingat na titig ng lahat, walang pakialam na naglakad si Paolo papunta sa booth at umupo sa tabi niya, isang hakbang na nakakaalarma, hindi pa banggitin ang galit, lahat ng lalaki sa paligid. Who the hell does that punk think he is? How dare he just take a seat next to her like that? Kahit ako ay hindi magiging matapang, at mas maganda ako kaysa sa kanya. Saan niya nakuha ang katapangan at kumpiyansa? Ha! Let's just wait and see. That bombshell over there is way out of his league, and once she decides to break his heart, she'll show him away. Nagsisimula ng magbulungan ang lahat habang hinihintay ang pagbagsak ni Paolo, iniisip na siya ay isang kalunos-lunos na talunan na kumagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila ang sumunod na nangyari. Pahina 100. Laking gulat ng mga lalaki, namula ang mga mata ni Cecilia nang makita niya si Paolo, at sa sumunod na segundo, yamakap siya sa mga braso nito. Walang anumang distansya sa pagitan nila nang idiin niya ang malambot na kurba sa katawan nito. Ang mga lalaki sa kafe ay labis na nabigla sa eksenang ito na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga ulo. Ano ang mundo'y nabaliw. Akala ko ang mga babaeng katulad niya ay magkakagusto sa mga magagandang lalaki. Ian pera. Shit. Kung alam ko lang na kailangan niya ng balikat para iyakan, umakyat muna ako sa kanya. Nagalit ang lahat habang sinusumpa nila ang magandang kapalaran ni Paolo. Hindi pinapansin ang mga titig at matatalim na tingin na ibinato sa kanya, tahimik na tanong ni Paolo habang hawak niya si Cecilia sa kanyang mga braso. Hoy! Anong meron? Pinulot ka na naman ba ni Shane? Sa sandaling sinabi niya ito, umiling siya para iwaksi ang posibilidad. No, that can't be it. Shane wouldn't dare to make trouble for you ngayong pinagmamasdan siya ni Harry. Hindi si Shane. Dahan daw ang umayo si Cecilia at hinaila ang maselang strap ng kanyang pang-itaas para hindi mahulog at mas lalong lumantad ang balat niya. Ang maliit na kilos ay nakaapekto sa testosterone ng mga lalaki kaya nahihirapan silang manatili sa kanilang mga upuan. Ngumuso siya at pinatuyo ang kanyang mga luha, pagkatapos ay mahinang sinabi, pumunta siya ngayon sa bahay at pinaalis ang engagement. Anong nangyari doon? Tanong ni Paolo na nakakunot ang noo. Umiiyak ka ba dahil pinahirapan ka ng pamilya mo pagkatapos nun? Medyo nahuhulaan na niya ang nangyari sa lugar ng mga Larsen. Katulad ng mga Wins, ang Larsens ay isang pangalawang rate na pamilya lamang sa gitna ng mga piling tao, at isang himala na ang isa sa kanila ay nakipagtipan sa B***-starred ng Carter family. Hindi isang kahabaan para sa isa na sabihin na ang kinabukasan ng buong Larsen family ay nakasalalay sa pagpapakasal ni Cecilia kay Shane. Walang sabi-sabi na si Shane ay nakagawa ng isang mapangwasak na suntok sa Larsen sa pamamagitan ng pagpapaalis ng pakikipag-ugnayan ng biglaan. Naisip na ni Paolo kung paano nila tinatrato si Cecilia pagkatapos na hindi niya mahawakan si Shane, na naging susi sa kanilang pagkakaroon ng maluwalhating kinabukasan sa pinaka-eksklusibong echelon ng upper-class society. Malungkot na tumango ngayon si Cecilia habang sinasabi niya, sinabi sa akin ng aking mga magulang na wala akong silbi, na hindi ko kayang panatilihin ang isang lalaki kahit na sa aking magandang mukha. Naluluha siyang napaatras, nabasag ang kanyang boses sa simula ng isang hikbi. Ang aking ama ay hindi rin nagsimula sa maraming pera, at alam niyang ikakasal siya sa labas ng kanyang liga nang tumira siya sa binibini ng Fox family. Palagi siyang naghahanap ng mga paraan upang patunayan ang kanyang sarili sa pamilya ng aking ina. Ang mga Fox ay naghahanda ng isang piging ng pamilya bukas, at gusto niyang ipamuka ko sa aking mga tiyuhin, kaya kailangan kong gawin ang lahat para mabago ang isip ni Shane, o kahit man lang ay dalhin ko tahanan ng isang lalaking mas magaling kaysa sa kanya. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Paolo na may kumikinang na mga mata, pagkatapos ay sinabi, kaya sinabi ko sa kanya na nakahanap na ako ng boyfriend, at mas mahusay siya kaysa sa inaasahan ni Shane. Nang marinig ito, natigilan si Paolo, at bigla niyang naintindihan kung anong klaseng pabor ang hinihingi nito sa kanya. You want me to pretend to be your boyfriend?
Now that he had put it into words, she blushed and explained hurriedly, "It's only for show, and it's just until my parents shut up about it." Ako. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan niya habang nagtanong, "Sigurado ka bang ako ang lalaki para sa trabaho? Sinabi mo nga sa tatay mo na ang bago mong boyfriend ay mas mahusay kaysa kay Shane, alam mo." Mataimtim siyang tumango. "Sigurado ako, at para sa record, alam kong 1,000,000 beses na mas malakas at mas mahusay ka kaysa kay Shane." Her fingers intertwined as she asked cautious, "You're not going to say no to being my pretend boyfriend, di ba?" Nagkamot sa likod ng kanyang ulo, nag-aalangay na sumagot si Paolo, "I'm not against it. Kung ito talaga ang gusto mo, syempre tutulungan kita." Kanina pa niya gustong makilala ng personal si Matt. Ito ang taong pumatay sa kanyang mga magulang, at siya ay magdadalawang isip na tanggihan ang mungkahi ni Cecilia na magsagawa sila ng isang daya. Ang galing! Sabay bim ni Cecilia. Hinawakan niya ang braso nito at same time na sinabi, "Utang ko, N. Isa ka. And how do you propose you repay me? Are you going to offer yourself up to me or something?" Nagbibiro lang siya, ngunit bigla itong tumango nang hindi man lang huminto sa pag-iisip nito at sinabing, "Kaya ko iyon." Seryoso itong tumingin sa kanya na alam niyang kailangan na niyang tapusin ang biro. Awkward niyang tumikim at pinaalalahanan ang sarili na hindi ito ang oras para makipaglaro siya sa isang babae, kahit na ang dalaga ay isang temptress tulad ni Cecilia. Siya ay nagkaroon ng pagpatay sa kanyang mga magulang upang maghayganti, at hindi niya kayang magambala habang siya ay may tunay na chip sa kanyang balikat. Marahil ay darating ang araw na sa wakas ay naipaghiganti na niya ang kanyang mga magulang, at saka lang siya makakasama ng isang magandang babae at makakabuo ng pamilya kasama nito. Nang makita ni Cecilia ang kahihiyan sa mukha ni Paolo, tumigas ang kanyang ekspresyon. "Nagbibiro ako. Haha. Hahaha." Ang kanyang pagtawa ay parang pilit, at hindi may tatago ang pagkabigo sa kanyang magandang mga mata pagkatapos ng mahabang paghinto, huminga siya at nag-aalangay na sinabi, "Kaya, dapat na siguro tayong bumalik sa lugar ng aking pamilya." "Ikaw? Ano? Ngayon lang?" Napatulala si Paolo sa bilis ng mga pangyayari. "Medyo maaga pa para magkita tayo, hindi ba? Ang buong bagay na ito ay maaaring isang gawa, ngunit ang ideya na makilala ang kanyang biyenan, ay nagpabagabag pa rin sa kanya." Gayunpaman, mapilit si Cecilia. "Bukas na ang piging ng mga foxes, at nag-aalala ang tatay ko na ibabalik ko ang sinumang lalaki para lang punan ang sapatos ni Shane. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na mapahiya siya sa harap ng kanyang mga biyenan bukas, kaya gusto niyang dalhin ko ang aking boyfriend sa bahay para maibigay niya sa kanya ang once-over." Hindi napigilan ni Paolo ang sarili na tumanggi nang makita ang nagsusumamong tingin na ibinibigay nito sa kanya. Bamantong hininga, sabi niya bilang pagbibitiw, "Sige, whatever. It's not as if I have anything better to do for the rest of the afternoon, anyway. Halika, let's go get me interrogated." Ang villa ng pamilya ng Larsen ay nasa isang above-average na residential community sa Cleopolis. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng lugar at mga presyo ng ari-arian dito at sa kung saan nanatili ang mga wings. Kakapasok pa lang nina Cecilia at Paolo sa harapan ng bakuran ay bumungad sa kanila ang isang lalaking mag-ara ang pananamit. He sauntered up to them and appraised Paolo with a raised brow, then asked Cecilia skeptically, "Cici, is this the boyfriend you told us about?" Matipid na sabi ni Cecilia, "Paolo, kapatid ko ito, si Asher." Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. "Kuya and snap, and yes, he's my boyfriend. Nasa study ba si Dad? Kung oo, then we'll go in right now and make formal introductions." Pareho sina Mom and Dad sa sala. "Tara, sabay na tayong papasok," sabi ni Asher habang tinitigan si Paolo ng mapanlinlang na tingin, na para bang ang huli ay isang bagay na gumapang palabas ng basura. Sa sala, sina Michael at Megan ay sinamahan ng isang lalaki na nakasuot ng ulo hanggang paa ng designer na damit. Ang lalaki ay walang iba kundi ang kaibigan ni Asher na si Zachary Dogray. Habang ang pamilya ni Zachary ay hindi nangangahulugang mas mataas kaysa kay Shane, sila ay nasa mas mataas na antas ng panlipunang hagdan kaysa sa mga Larsen. Matagal na siyang nabighani sa kagandahan ni Cecilia, ngunit ang kanyang pamilya ay nakatakdang pakasalan si Shane na tuluyan nilang binaliwala ang pagkakaroon nito. Sa sandaling ikansela ni Shane ang pakikipag-ugnayan, gayunpaman, agad na tinawagan ni Asher si Zachary at sinabi sa kanya ang balita.
Kasunod nito, nagmadali si Zachary na magpakita sa bahay ng mga Larsen na may dalang mga regalo, at si Michael, na dati ay hindi mapakali na bigyan siya ng pangalawang sulyap, ay tinanggap siya ng may bagong sigla. Totoo, ang background ni Zachary ay hindi gaanong kahanga-hanga gaya ng kay Shane, ngunit siya ay tagapagmana pa rin ng lumang pera. Dapat ay sapat na iyon upang punan ang bibig ng mga Fox, naisip ni Michael. Sa kasalukuyan, ang Larsens ay masayang nakikipag-usap kay Zachary nang pumasok sina Cecilia at Paulo sa sala. Sinama ni Asher na makahulugang tingin si Zachary bago sinabing, "Mom, Dad, inuwi na ni Sisi ang kanyang maliit na kasintahan." Nanigas si Zachary nang marinig iyon. Natitiyak niyang siya ang mapapangasawa ni Cecilia pagkatapos na ipawalang bisa ang engagement nito kay Shane, ngunit ngayon, parang may nangyaring roadkill ng isang lalaki para ay hijack ang kanyang mga plano. Samantala, mas nasiyahan si Megan sa matangkad at malapad na balikat ni Zachary, bukod pa sa gwapong hitsura nito. Dahil dito, tinatrato niya si Paulo nang walang pakialam. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa lalaking ito noon, at nakakunot ang noo niya habang mayabang na itinuro, "Ang anak ko ay isa sa 5 kagandahan ng Cleopolis. Hindi ko hahayaang magpakasal siya sa sinuman." Si Michael naman ay kasing stoic ng kanyang asawa, pero pinanatili niyang neutral ang tono habang iminuwestra ang upuan sa tapat ni Zachary, saka sinabing, "Umupo ka na, binata." Hindi nag-abala si Paulo sa mga formalidad nang tinanggap niya ang imbitasyon at umupo, hindi nagkakamali ang kanyang tindig. Ngumisi si Zachary, "Makapagpasalamat ka man lang pagkatapos mong alukan ng upuan ang Panginoon ng bahay, alam mo. So, introduce yourself?" Sabi ni Michael, matigas at seryoso ang boses. "Dapat kilalanin ko man lang ang lalaking nakakakita sa anak ko. Ako si Paulo." Iyon ay ang pagtatapos ng pagpapakilala ni Paulo, tila, dahil siya ay lumingon lamang upang ayusin ang kanyang matatag na tingin kay Michael pagkatapos. Nagkaroon ng mahaba at awkward na katahimikan sa sala na magtagal sana ng tuluyan kung hindi tumahimik si Michael at sinabing, "Name aside, pwede mo bang sabihin sa amin ang kaunti pa tungkol sa iyong sarili? Tulad ng iyong trabaho o iyong pamilya, marahil." "Wala akong trabaho o pamilya," madaling sagot ni Paulo na parang ito ang pinaka-natural. Flaff. Yutil na sabi ni Zachary. "Well, that explains the brief introduction. You're an unemployed philanderer." Hindi man lang tinangka ni Asher na itago ang pangungutya habang sumingit, "I'm a platoon leader in the Cleopolis Military District, CC. I can't have my sister dating some pathetic loser."